Iba Wimbledon, di ba? Sa totoo lang po ay hindi ko nauunawaan yung yung palitan ng kahit yung palitan ng mga score sa Wimbledon. Basta ang alam ko, we are so proud of Alex. Di ba? Ah, tuloy natin ito ha dahil meron daw tayo muna yung makiki-update dahil naabala natin ngayong umagang ito ang direktor po ng PHIVOLCS. Napaka-accessible lagi at matiyagang magpaliwanag po sa atin sa media dahil ang tatlong bulkan ngayon ang binabantay ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang Taal sa Batangas, Mayon sa Albay at ang Canlaon sa Negros Island. At ito po si si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng PHIVOLCS ay atin lang kukwentuhin muna ngayong umagang ito. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po, sir. Thank you! Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo. Apo. Ricky Rosales po sa DZXL. So, Director, may latest activity daw pong naitala ang PHIVOLCS sa Taal? Yung last activity natin sa Taal, nung meron tayong phreatomagmatic eruption nung July 12 pa. Okay. So, pero nasa alert level 1 pa rin naman yung Taal volcano. So, for the past 24 hours, wala tayong volcanic earthquake na itala. Pero yung sulfur dioxide natin ay nasa 540 tons per day. Yun yung last na measurement natin. And again, nasa alert level 1 pa rin yung Taal volcano. Level 1. Opo. Ito pong Mayon and Canlaon, kumusta po ang activities ng mga dalawang active volcanoes na ito? Okay, so for Mayon volcano, for the past 24 hours nakapagtala tayo ng 249 volcanic earthquakes. Kahapon din meron tayong 285 rockfall events, and again kahapon medyo marami-rami yung pyroclastic density current natin, umabot ng 17, and yung pinakamahaba ay nasa Miisigali sa Daraga, o umabot ito ng 2 kilometers. Pero hindi pa naman niya na-breach yung permanent danger zone na 6 kilometers. Ayun. And meron din tayong sulfur dioxide na 3,608 tons per day. 2 days ago, or 3 days ago, July 11, nakapagtala tayo ng sulfur dioxide na umabot ng 13,000. Ito yung pinakamarami since March 4, 2000 eruption. So after 26 years, ito na yung pinakamataas. Pero kahapon bumaba na, nasa 3,608 tons per day. And then so right now, total volume ng volcanic materials na nailabas na ng ngayon ay umabot na ng 84.97 million cubic meters. So masyadong malaking number yan. And that may imagine kung yes. So this is equivalent to 7 million 10-wheeler trucks. Wow. Grabe pala yan. Nasa nasa anong alert ang Mayon ngayon, Director? Nasa alert level 3 pa rin yung Mayon volcano since January 6. So more than 6 months na tayo nagmamanman dito sa Mayon volcano. Yung effusive eruption pa rin. Ito namang Canlaon, Director? Yung Canlaon naman, for the past 24 hours, nakapagtala din tayo ng mga volcanic earthquakes, and umabot ito ng 5 volcanic earthquakes between 12 a.m. yesterday to 12 a.m. kanina. And yung sulfur dioxide natin nasa 1,508 tons per day kahapon. And for several days na wala tayong ash emission event. Yung last na event natin na Canlaon volcano was July 9. Nagkaroon tayo ng moderately explosive eruption na umabot ng 2 to 3 kilometers yung plume height niya. And in fact, yung abo umabot sa Cebu. Pero again, depende naman kasi yan sa direksyon ng hangin. And then ang alert level nito, sir, yung Canlaon? Ang alert level 2 ang Canlaon volcano ay nasa alert level 2 pa rin. 2. Okay. So Taal 1, Canlaon 2, and then Mayon ay alert level 3. Director, and Bulusan is alert level 1. Yung Bulusan, oo nga, may isa pa. So apat na vulkan yung binabantayan natin. Ito ba ay historically, Director, ito ba ay unique experience natin na parang medyo nag-aalboroto ang mga bulkan natin? Hindi naman kasi again, we have 24 active volcanoes, so there's always this possibility na tatlo or apat, in this case apat.
na magkaroon ng maging restive sabay-sabay. 24 ba naman yung Oo nga vulkan po. natin na active. So, Oo. pero hindi yan konektado sa isa't isa. Oo, yeah. Independent yung mga magma chambers nila. Nagkataon lang, kumbaga. That's right. Alright. Sige. Itong mga alert na ito, siguro yung mga kababayan natin, Director, paki-ano lang po, yung mga nakikinig, nanonood po sa atin, malalapit lalo dyan. Kasi nagiging tourist rin to attraction din po ito Baka may paalala lang po kayo, sir. Yes, especially sa Mayon Volcano, yung mga kababayan natin, maganda naman talaga tingnan yung Mayon Volcano sa gabi. Huwag lang silang pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. Sa Legazpi naman, may mga vantage points na pwede mong makita, ma-appreciate yung Mayon sa gabi without going inside the 6-kilometer permanent danger zone. So Apo. mas maganda pa nga yan titinan from a distance kasi kitang-kita mong buo yung bulkan. Ayun, apo. Director, yung Bulusan, anong alert po niya? Bulusan Volcano is alert level 1. 1 din, parang Taal. Okay, sige. Director, salamat sa inyo pong panahon at information, sir. Maraming salamat din po. Thank you. Good morning! Dr. Teresito Bacolcol, Director po ng